Sa video na ito tatalakayin natin ang 5 mga bagong electric vehicle mula sa mga kilalang Japanese brand. Mapa SUV, pickup, crossover at sedan ay talagang magugustuhan mo dahil sa sobrang sulit na ng mga performance nito. Tinalo na ng mga bagong modelong ito ang mga natural fuel car. Pagdating sa bilis, konsumo, modern tech, features at safety, yan ang iisa-isahin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, all-new Mitsubishi Eclipse Cross. Isa sa malupit na electric car ngayon ng Mitsubishi ay itong Eclipse Cross, isang compact electric SUV built-in sa advanced EV platform na may modernong disenyo na mas aerodynamic at futuristic pa. Pagdating sa exterior na disenyo nitong Eclipse, close ang front grille nito na typical sa EV look. May sharp LED lighting at flash door handles at sporty ang SUV stance. Pagdating naman sa performance nito ay wala na talaga sigurong makakatalo pa. Hindi lang kasi ito matipid, malakas din. May power output na 215 hanggang sa 220 horsepower at may maximum torque na 300 Nm. Bukod sa front wheel drive train ay meron ding all wheel drive train variant na pagpipilian. Smooth na tahimik pero may instant acceleration. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang battery range nito na kayang umabot mula 480 km hanggang sa 600 plus km na layo bago tuluyang malobat. At syempre kinukumpleto yan ng fast charging system nito. Kaya nitong mag-full charge ng wala pa sa 1 oras o kayang mag-charge ng 80% sa loob lamang ng 30 minutes. Isa sa magandang bagay para sa mga naglo-long distance travel na hindi ka talaga masyadong kakabahan dahil sa layo ng range at fast charging nito. Pagpasok mo naman sa loob, ibang level din ang makikita mo sa bagong Mitsubishi Eclipse Cross. Meron itong 12.3-inch touchscreen infotainment system na may Google built-in system na may kasamang map, assistant at Play Store. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto. May premium Harman Kardon sound system na pwede mong sabihin, "Hey Google," para makontrol na rin ang iba pang function gamit lamang ang voice command, na kung saan kontrolado rin dito ang aircon, music at navigation. Pagdating naman sa space at comfort, hindi lang ito high-tech, practical din. Flat ang floor design nito na mas maluwag ang legroom. May cargo space ito na 430 liters hanggang sa 1,400 liters na perfect para sa family, road trip o daily commute. At syempre, hindi rin mawawala sa bagong Eclipse Cross ang safety at driver assist nito. Nilagyan ito ng adaptive cruise control. May lane keeping assist, emergency braking, rear cross traffic alert, blind spot monitoring at full driver assist suite. Dinesenyo ito para malaman kung ang driver ay kaya pang magmaneho. Halimbawa na lang kung lasing, inaantok o inaatake na ang driver nito. Kaya naman kusa itong titigil sa gilid kung may nasisense ito na kakaiba sa driver. Ang nagpapagana sa Mitsubishi Eclipse Cross ay ang lithium-ion battery nito na may 60 hanggang sa 87 kilowatts per hour na kaya ring umabot sa bilis ng hanggang sa 180 km per hour. Nakadesign ito base sa modern generation ngayon, lalo pat mas dumalaganap na ang mga electric vehicle kesa sa mga fuel car ngayon na nagkakahalaga sa estimated price mula 2.5 million hanggang 3 million pesos. New Isuzu D-Max EV 2026 model ay isang full electric pickup na ipinakilala ng Isuzu bilang bagong yugto ng matibay at eco-friendly na truck. Ito ang unang seryeng produksyon na electric pickup mula sa brand na kilala sa pagiging maaasahan, matibay, practical at fuel efficient. Ang disenyo nito ay may pagka-classic ang dating pero medyo rugged at matatag ang build. May mga stable na electric touches tulad ng naka-highlight na EV badging at sleek front grille na mas streamline dahil hindi na ito kailangan ng malaking cooling opening para sa makina. Pinapagana itong Isuzu EV pickup ng dual electric motors, isa sa harapan at isa sa likod, kaya may full-time na 4-wheel drive capability na parang diesel version. Pero ganun pa rin ang power delivery sa lahat ng gulong. Gumagawa ng mahigit sa 185 horsepower at 325 Nm ng torque. Kaya naman mabilis ang response ng EV kaya suwabe ang take-off na umaabot din sa bilis na 160 to 170 km per hour. May malaking baterya ito, nakapartner ng electric motor na may 69.9 kilowatts lithium-ion battery
na kayang umabot ng hanggang sa 263 kilometro ang isang full charge bago malobat, na kung ilalarawan natin, kaya nitong libutin ang buong kamay nilaan ng 5 beses. Mabilis rin namang i-charge ito o ma-full charge. Sa loob lamang ng 1 oras ay kaya na nitong umandar sa full charge na battery pack. Well, pagdating naman sa towing at payload capacity, medyo nag-aalangan ng marami dahil ang karamihan sa mga electric car ay mahihina humatak ng mabibigat. Pero hindi yan sa bagong pickup na to. Dahil itong bagong Isuzu D-Max EV ay kayang bumuhat ng hanggang sa 1,000 kg na bigat. Kaya ring humila ng mahigit sa 3,500 kg na bigat o isang malaking sasakyan. May ground clearance ito na 210 mm at water wading depth na 600 mm kaya pwede rin sa mga bahaing lugar. Pagdating sa interior, ang loob nitong bagong EV D-Max ay halos kapareho ng diesel D-Max. Pero meron nga lang itong kaunting modern upgrades kumpara sa ordinaryong D-Max. Merong 9-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. May 7-inch digital instrument cluster at may dual zone climate control na sa aircon system. May heated front seat din ito sa high trims at multi-level regenerative braking at eco mode para mas matagal ang range. Ibig sabihin, natcha-charge din ng kaunti ang baterya nito sa mga pagpipreno. Kaya naman ang 263 na battery range capacity nito ay kaya pang humaba o tumagal dahil sa kusang pag-charge nito sa mga regenerative braking. Pagdating sa safety features, nilagyan rin itong bagong EV pickup ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution, stability control, traction control, hill descent at hill start assist. Meron itong advanced safety sense suit na mayroong autonomous emergency braking na automatic ang pagpreno kapag may mga panganib sa harap o mga biglang mababangga. May forward collision warning din ito, blind spot monitoring, lane departure warning at rear cross traffic alert. Nilagyan rin ito ng 360-degree camera at sensors, mga emergency stop signal, may ISO fixed charge anchor at seatbelt warning na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga pasahero nito. Ginagawa pa lamang ito sa Thailand. Dito nagsimula ang mass production ng Isuzu D-Max EV bago ito ipadala sa iba't ibang bansa. Pero sa kasalukuyan, ito ay inaasahan pa rin na makarating sa Pilipinas sa hinaharap. At pagdating sa presyo, ay nagkakahalaga sa estimated price ito kung idirekta natin ko-convert sa Philippine peso, aabot ng 4.1 million to 4.3 million pesos. Nissan Leaf ay isang fully electric vehicle o EV na ginawa para sa syudad, pang-araw-araw na biyahe at mas tipid na pagdadrive. Ito ang EV na abot kaya, friendly sa environment at madaling gamitin sa bawat sakay mo. Itong Nissan Leaf ay 100% electric, walang gasoline kaya wala ring usok at instant torque para mabilis ang takbo pagkatapos ng stoplight. Itong Nissan Leaf ay may dalawang klaseng setup o variant. Ang una ay ang Leaf S na standard version nito na may 40 kWh battery at kayang gumawa ng 147 horsepower at torque na 236 Nm. At umaabot sa layo na 240 km bago tuluyang malobat ang baterya. Ang Leaf SB Plus naman na isa pang klase ng variant nito ay mas malakas at mas malayo ang abot. Nilagyan kasi ng mas malaking 62 kW battery na may 214 horsepower at range na hanggang sa 212 miles o kabuuang 341 km sa isang charge. Pareho silang front wheel drive at may regenerative braking na tumutulong mag-recover ng enerhiya habang nagpipreno at pababa ang daan. Ibig sabihin makakapag-charge ito kahit hindi mo isaksak o i-charge sa mismong charger. At dahil nga electric ito, ay nakakababa ng ingay habang umaandar. Parang naglalakad lang sa kalsada. Wala kang stress sa gasolina at tipid dahil ang charging ay mas mura kumpara sa tradisyonal na sasakyan. Sa loob moderno ang vibe. May 8-inch touchscreen display para sa infotainment at naka-integrated ang Apple CarPlay at Android Auto para konektado sa maps, music at calls. May e-pedal driving mode din ito. Ibig sabihin, may isang pedal lang ito na ginagamit para sa acceleration at brake na perfect sa stop and go traffic. Pagdating sa safety, itong bagong Nissan Leaf ay may Safety Shield 360 na may automatic emergency braking, blind spot warning, lane departure warning, rear cross traffic alert, intelligent forward collision warning, marami pa para mas confident ka sa bawat biyahe.
May sapat na cargo space para sa luggage, grocery o travel gear. Mga 23.6 cubic feet sa likod ng rear seats ang kasya. At kung kailangan mo ng dagdag space, pwede mong ibaba ang rear seats para sa mas maluwag na trunk area. Itong bagong Nissan Leaf ay practical, tahimik at eco-friendly electric car na perfect para sa pamilya, sa daily commute at sa mga gustong mag-shift sa electric lifestyle mula sa modernong tech hanggang sa tipid na pag-drive kahit sa malalayong lugar. Ang bagong standard ng everyday EV ay posibleng lumabas sa Pilipinas ngayong taon. Nagre-range sa estimated price na 1.8 million hanggang sa 1.9 million pesos ang Nissan Leaf. Honda P7, isang full electric SUV o crossover na pinakabago mula sa Honda. Inilabas ito sa China at parte ng kanilang bagong EV lineup. Ito ay modern, tech-forward at disenyo para sa everyday urban life at long-distance travel. Walang gas, puro electric power lang. Ang bagong P7 electric car ay may sleek at futuristic na body. Naka-curve ang roof line at may retractable door handles. Nilagyan rin ng cameras bilang side mirrors para mas malinis ang itsura at mas efficient ang aerodynamic design nito. May haba ito na 4,750mm at lapad na 1,930mm. Ang taas nito ay nasa 1,625mm at wheelbase na 2,930mm. Kaya naman maluwag ang loob para sa mga pasahero. May malaking 89.8 kilowatts lithium-ion battery ito nakasama. Bukod pa dyan, may dalawang klaseng variant ito na pagpipilian. Ang rear-wheel drive variant nito ay kayang umabot sa layo na 650 km bago malobat ang baterya. Habang ang all-wheel drive na variant naman ay umaabot ng 620 km ang isang charge ng baterya. Kayang mag-produce ng naka-rear-wheel drive na variant ng 268 horsepower at 420 Nm na torque. At ang all-wheel drive variant naman ay kayang mag-produce ng 469 horsepower at 770 Nm ng torque. Kaya naman ang top speed nito ay umaabot mula 170 km per hour hanggang 180 km per hour. Bagamat electric car ay may angking lakas, bilis at katitiran na performance. Pagdating sa loob nito, ang modernong setup ng EV car na ito ay nilagyan ng 9.9-inch digital instrument cluster. May 12.8-inch central touchscreen din para sa infotainment screen at may 10.25-inch screen naman para sa climate control. At nilagyan rin ng 41.9-inch augmented reality heads-up display na parang isang hologram na makikita sa windshield nito. May 16 na speaker Bose sound system, malakas at malinaw ang audio at nilagyan rin ng panoramic sunroof para sa mas maliwanag at premium feel sa loob nito. Itong Honda P7 ay mayroon ding bagong sistema na Honda Connect 4.0 system. May AI voice assistant ito na kayang makaintindi ng natural na salita at commands, pati local dialects, at pwede mong kontrolin ang mga settings nito gamit lang ang voice control. Nilagyan rin ito ng connectivity features gaya ng Apple CarPlay, Huawei HiCar, Android Auto at Baidu CarLife. Lahat ready para sa smooth at smartphone integration. Pagdating sa safety at driver assist, itong bagong P7 ay may Honda Sensing na 360 plus safety sense suit. Ito ang advanced driver assistant features na may adaptive cruise control, lane keeping assist, highway navigation assist na may Co-Pilot Pro, maraming cameras at radars na nakapalibot para sa mas good visibility at automated responses. May mga additional sensors din ito at parking aids para sa mas ligtas na pagdadrive at pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Nilagyan rin ng iba't ibang driving modes itong modelo depende sa gusto mong settings. Mula sa energetic sports mood hanggang sa fuel efficient o energy saving mood. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga suspension system nito. Bagamat electric car ito, ay kaya nitong dumaan pa rin sa malulubak na kondisyon. May adaptive suspensions ito na ginagamit para mas komportable ang ride kahit sa uneven roads. Kaya naman kung naghanap ka ng isang full electric SUV na walang gas, puro battery power at may range na hanggang 650 km bago malobat, pwede sa pang long drive. Itong bagong Honda P7 electric SUV car ang bagay para sa iyo. Nagkakahalaga ang presyo nito sa bansang China mula 190,000 yuan na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso ay aabot ng 1.6 million pesos. Toyota BZ4X,
Isa sa mga nag-trend ngayon na sasakyan ng Toyota brand sa Pilipinas ay itong kakarating lang na BZ4X, isang bagong electric SUV car ng brand na talaga namang napapanahon sa dami ng makabagong specs and features na meron sa modelong ito at ang pagiging electric vehicle ng modelong ito. Well, sa mga hindi nakakaalam, mga last year ko pa po ata itong tinalakay sa channel natin na narito na nga itong BZ4X sa Pilipinas noong December 2025 pa. Ngayon lamang ito official na ini-introduce ng brand kasabay ng ilang mga bagong modelo nito. Pero ang mas tumatak talaga sa marami ay itong Toyota BZ4X 2026 model. Well, bakit nga ba mas panalo ngayon sa marami itong bagong Toyota BZ4X? Dahil yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina na kung saan mas kinakailangan na ng marami ngayon ang mga sasakyan na mas matitipid kumonsumo. At isa nga sa mga naiisip ng ilan ay ang mga electric vehicle gaya nito. Marami naman ang mga electric vehicle bago pa man lumabas ang modelong ito mula sa Chinese brand na BYD cars. Pero marami kasing ilan at mga issue na mas pinagtutuunan ng iba kaya natatakot bumili ng mga BYD cars. Bagamat isa sila sa may pinakamaraming mga sasakyan na dito sa Pilipinas na mga electric vehicle na talaga namang nagbigay ng katipiran sa marami na gumagamit na nito. Pero itong Toyota BZ4X pa rin ang talagang mas kabibiliban mo. Una, dahil nga sa brand reputation na matagal na nating kilala at pinagkakatiwalaan mula sa Toyota brand. Kaya naman mas tatangkilikin talaga ito ng marami. Bukod pa dyan, tinalo nito ang mga BYD cars pagdating sa battery range o layo ng full charge na nararating nito bago tuluyang malobat. Na ayon sa ilang mga impormasyon, itong Toyota BZ4X ay umaabot sa layo mula 470 km hanggang sa 516 km na range bago malobat ang baterya. Ibig sabihin hindi ka madalas magcha-charge. Kung bahay to office lang ang gamitan ay pwedeng umabot ng 1 linggong paggamit bago mag-charge sa modelong ito. Kung ilalarawan natin, kaya nitong magbalikan mula Manila hanggang Batangas nang hindi nagcha-charge o kayang ikutin ng 5 beses ang buong kamay nilaan bago tuluyang malobat. At ang isa pa sa maganda dyan ay fast charging din ito na kung saan sa mahigit 1 oras ay full charge na kaagad. Maganda ito lalo na sa mga mahihilig mag long drive o yung mga gustong pumunta ng Manila hanggang probinsya. Napaka-hassle free at talagang mas makakatipid ka rin. Pagdating sa disenyo, medyo sporty rin ang style nito. Gumagamit ng mas malalaking gulong na may 20 inch ang sukat. Kaya medyo mataas din ang ground clearance size na compatible sa mga biglaang light terrain o sa mga medyo matutubig na kalsada. Mayroong triple LED headlights na may kasamang auto high beam. Kaya naman matipid sa electricity kasi lahat ng ilaw nito ay naka-LED type na naklase. Nilagyan rin ito ng panoramic sunroof, power tailgate na may kick sensor na automatic na nagbubukas kapag tinapat mo ang paa mo sa puwet nito. Ay two-tone body color design at maraming color variant option na pagpipilian. Kasama ang rear spoiler na built-in na sa modelong ito. Kaya nagbibigay ng mas 40 na presence sa kalsada. Well, pagdating naman sa interior features, modern at medyo premium din ang loob nito. Napaka-elegante ng dashboard panel na may 14-inch size display infotainment system at may kasamang digital instrument cluster para sa driver. Nilagyan rin ito ng ilang mga convenient features gaya ng power windows, wireless charging pad, adjustable seats at foldable na rin. May dual climate control, may digital key at smart key system. Bukod pa dyan, itong Toyota BZ4X ay panalo rin pagdating sa mga safety and security features. Nilagyan ito ng mga bagong safety sense suit ng Toyota gaya ng pagkakaroon nito ng adaptive cruise control system na may kasama ring lane keeping assist, pre-collision system, may automatic high beam at blind spot monitoring system kasama ng ilang mga basic safety features nito. 5-seater lang ang capacity nitong BZ4X. Bagay sa maliliit na pamilya na naghahanap ng makabago, modern at matipid na klase ng electric vehicle. Yun nga lang medyo pricey ang presyo nito na umaabot ng 2.5 sa estimated price hanggang 2.8 million pesos depende sa variant. Pero ang maganda naman dito ay pang matagalan na ang gamit. Darating din naman ang panahon na talaga namang mas dadami na ang mga electric vehicle at mas uunti na o mawawala ang mga fuel engine vehicle. Kaya naman isa na ito sa pinakamagandang simula ng Toyota brand sa pagsulong ng mga zero emission car at electric vehicle sa Pilipinas ngayon.